Kapit- Kapitulo 2, at mula din sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versículo sumusunod, at mula sa unang aklat ni Samuel. At lahat ng mga aklat, nakita po natin itong tinatawag na Shabbat. Shabbat, ibig sabihin pamamahina, o tinatawag ng araw ng pamamahina. Sapagkat ito po ay mayroong pinakaluma na tradisyon. Ulitin ko po yung mga batayan na tinatawag na Shabbat. Shabbat at ang lang po yan. At ang Shabbat ay ang pamamahina o araw ng pamamahina. Ayon pa sa mga Hudyo, walang gagawa o walang magtrabaho, at yun ay araw upang magkaroon ng araw sa panalangin, pagninilay at paggawa ng mabuti. Dahil ang Shabbat ay una sa lahat ang pag-alaala sa paglikha ng Diyos. Sa paglikha ng Diyos, pagkatapos ng kaanin na araw na pinikha niya ang tao, sa pang-pitong araw, kay pamahina. At sa aklat ng Exodus, versikulo 20, kapitulo 20, versikulo 18 sumusunod, ay ito ay paalaala sa ginawa ng Diyos. Dahil sa versikulo 8, sinasabi na igalang yung Shabbat o araw ng pamahina. Dahil sa ginawa ng Diyos, ang minsa ng Diyos, ang lahat, nakita po sa aklat ng Genesis, kapitulo 2, versikulo 3, na pamahina, at sa aklat ng Leviticus, kapitulo 23, versikulo 3, na kung saan itong araw ng pamahina na Shabbat ay para sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Eskriba. Ito ay napakatipid na ino-observa nila na batas. Kapag ito ay magtrabaho sa panahon ng Shabbat, o araw ng pamahina, o araw ng Panginoon, kaagad ikaw ay parasahan nila. Ngayon, sa ating pinanghilin ni San Mateo, kapitulo 2, hanggang 8, ang ating Panginoon ay dumaan sa tubuhan. At itong mga alagad ng ating Panginoon, hindi sabihin ng mga apostol, dahil ng dalawa na apostol, nagutom na sila. Ang ginawa nila, tinitin nila yung mga butil, na kung kinain, automatic na po yan sa mga nagugutom, para pangkayot gutom. Binantayan agad ng mga sabi, bawal yan sa araw ng pamahina. Kaya nabi ng ating Panginoon ay tatlong mga pangyayari na nangyari sa panahon ng Shabbat, pero hindi ko nagkaroon ng isa. Gaya ng halimbawa sa unang aklat ng Samuel, kapitulo 21, versículo at sumusunod, si Haring David, kasama ang sundalo niya, nagugutom, pumunta sa santuario sa Blessed Sacrament at nandoon yung mga tinapay na inaalay para sa Diyos na walang ligadura at kinain ni Moses. Pinagpasa-pasa ka niya, pinaghati-hati ka niya sa kanyang kasamang sundalo. Bakit hindi siya parusahan? Pangalawa, yung mga sacerdote ng templo, diba, hindi dapat ang trabaho. Pero upang makapag-alay ng tulpa na susunugin, o anuman ang susunugin, kailangan linisan at hugasan, at yun ay saka susunugin. Diba trabaho rin yun? Diba susunugin ng kasala yung mga sacerdote ng templo? Pangatlo, sinabi ng ating Panginoon na ang mga propita ay nagsabi din na sinabi ng Diyos, hindi alay ang gusto niya. Ang gusto niya ay abad.
Ito po ay mula sa aklat ng Propeta Isaiah. At ito rin ay makita natin na magandang pagkapresinta sa aklat ng Propeta Hosea, versikulo 6, kapitulo 6. At sinabi sa doon, ito po ay maganda. Christ Hantaste. Ibig sabihin, habag ang gusto ko. Itong Christ ay nasali naman sa Pulso ng Ligo sapagkat itong Hosea chapter 6 verse 6 ay naulit-ulit sa Ebanghelyo ngayon ni San Mateo. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3. Versikulo 7, kapitulo 12 sa Ebanghelyo ni San Mateo. At ito ay nasali na po ang hinted sa inyo. Kaya itong hinted inyo, isapalitan natin, may order sa ating salita about